Mistulang naguhugas kamay na ito pong si dating Congressman Mike Defensor kaugnay po ng pagbibigay niya ng donasyon dito po kay Senator Rodante Marcoleta na noon ay kongresista pa lamang. Kasi dahil po diyan sa donasyon na yan na inamin naman ni Marcoleta ay maaari po silang kumaharap sa mga kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree number 46. Kaya ngayon, kaliwat kanan din po ang pagpapa-interview at press conference nito pong si Mike Defensor para linawin ang issue na yan, partikular laban sa kanya. Sinasabi niya na hindi naman daw po siya humingi ng anumang pabor o konsiderasyon dito po kay Senator Rodante Marcoleta nang ito po'y kanyang bigyan ng halagang 30 million pesos. Siyempre, may kasama po siya dyan na dalawa pang individual na hindi ko nababanggitin ng pangalan maliban mamaya sa balita kung mabasa po natin. Ang total po niyan ay 75 million pesos. Pero tama po ba ang katwiran na ito nitong si Mike Defensor? At matanong ko lamang po kayo mga tol, sang-ayon po ba kayo sa paliwanag ni Mike Defensor na wala naman daw po siyang intensyon na humingi ng pabor o anumang konsiderasyon? Basahin po muna natin ang balita kaugnay po niyan. Ayon po sa balita ng GMA News 7 hours ago sa kanilang Facebook page, former anak bayan or anak kalusugan, Representative Mike Defensor on Friday denied asking for and receiving any favor in return for the donation he gave to Senator Rodante Marcoleta's campaign in the 2025 midterm election. At ito nga po yung partikular ng balita, no? Mula po sa GMA Newsline, basahin na po natin ang kabuuan. For this reason, Defensor said, the donation could not be considered plunder. Dahil daw po wala daw po siyang intensyon o ninanais na anumang kapalit. Hindi daw po ito pwedeng maging plunder. Ayon sa kanya, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Ang plunder, kailangan ng pondo ng gobyerno. Ninakaw natin o di kaya may ibinigay na pera pagkatapos may kapalit. Eh wala namang kapalit, wala namang hiningi. Tama po kaya itong si Mike Defensor sa kanyang sinasabi? Sa aking paniniwala, mali po siya. Pero para mas paniwalaan nyo ako, babasahin po natin ang paliwanag ni Fiscal EJ. Ano? Kasi pag opinion ko, ordinaryong opinion lang yun eh. E pagka opinion ng isang abogado, at least legal opinion po yun na pwede pong ibangga dito sa sinasabi ni Mike Defensor. Pero unahin lamang muna natin yung sinasabi niyang dinismiss na ng COMELEC. Tandaan po natin, ang reklamo po kay Senador Rodante Marcoleta sa COMELEC ay paglabag sa election law. At dahil nga po ito ay tiningnan na rin ng COMELEC at nakita nila na wala naman pong paglabag sa election law, kaya po nila ito dinismiss. Bakit po sinasabing walang paglabag sa election law ang nagawa nitong si Rodante Marcoleta? Kasi yung sinasabi pong batas na dapat magpaparusa kay Rodante Marcoleta kaugnay po ng pagtanggap ng donasyon na ito, which is sinasabing election law noon, ay sa kasalukuyan, hindi na po umiiral na batas. Ibig sabihin, ito po ay nirefill na, pinawalang bisa na, kaya pagdating sa election law, walang nalabag na batas itong si Rodante Marcoleta. Ngunit, hindi lang naman po election law ang maaari niyang malabag na batas. Ito na nga po yung kinakaharap niyang problema sa Office of the Ombudsman at diyan madadamay itong tatlong individual sa pangunguna nitong si dating Congressman Mike Defensor. Ituloy ko po yung binabasa po natin ditong balita. Marcoleta, Defensor, and two others are facing plunder and indirect bribery complaints filed by the Ombudsman prosecutors for accepting a 75 million pesos campaign donation. And on Tuesday, naglabas po ang 7th Division ng tinatawag po na precautionary hold departure order sa kanila na hindi po sila makalabas ng bansa. Ano po ba ang pinakamadaling pangunawa sa PHDO? Ito kasi
nagkaroon po ng ruling ang Korte Suprema kaugnay po niyan na dahil nga po sa mga seryosong maaaring kinakaharap na krimen ng isang pinagbibintangan na lumabag sa batas at ang posibilidad na sila po'y magtago na sa ibang bansa o makatakas, kaya po binigyan na po ng konsiderasyon ang pagbibigay o pag-i-issue ng PHDO. Pero syempre, katulad po nung sinasabi po natin kanina, ako'y naniniwala na hindi po sapat ito pong sinasabi ni Mike Defensor para po hindi siya mapanagot sa ibinibintang na paglabag sa batas sa kanila. Sa pagpapaliwanag po dito ni Fiscal EJ, ay ito po yung kanyang legal point of view. Sa kanyang paniniwala, may pananagutan. Ito pong si Mike Defensor. Pero nakalimutan ko, meron nga pala akong nilagay dito na legal din na opinion nito pong si Attorney Carlo Ibanez. Unahin na po natin ito sapagkat maikli lamang ito. Sabi po dito, in reaction doon po sa balita na ating pong binasa by Attorney Carlo Ibanez, sabi ni Mike Defensor, wala daw naman siyang hininging pabor kapalit ng ibinigay niyang cash gifts kay Marcoleta. Sana all, nabibigyan ng 30 million pesos tapos walang kapalit. Napakahirap na po talaga sa panahon ngayon. Bibihira, mabibilang na lamang po natin sa ating mga daliri sa kamay at paa na may mga tutulong ng walang inaantay na kapalit. Pero ako, experience ko yan. Marami tayong mga kaibigan na nakatulong kay Top 1. Talagang very grateful ako sa kanila at hindi sila nag-antay ng kapalit sa pagtulong sa atin. Pero napakabihira po niyan. Kaya napakapalad ko at mapalad higit sa lahat si Marcoleta. Kasi 30 million pesos plus 40 million plus 45 million pesos, a total of 75 million pesos. Yung natanggap niya na wala daw pong kapalit. Wow, mapapawaw ka na lang. Pero sabi po dito ni Attorney Carlo Ibanez, parang mali ang pagkakaintindi niya sa kaso. Naririnig mo po ba ito, Mike Defensor? O baka mabasa nyo naman yung panulat ni Attorney Carlo Ibanez. Ang reklamo laban sa kanila ni Marcoleta ay indirect bribery at violation of PD 46. Kasama nga po yung plunder. Under the law, hindi kailangang may pabor na kapalit ng pera. Naririnig nyo po yung sinasabi dito ni Attorney Carlo Ibanez. Sa ilalim daw po ng batas, hindi kinakailangang may pabor na kapalit ng pera. Basta tumanggap ang opisyal ng napakalaking halaga ng pera mula sa private individuals by reason of his office or position, guilty na yun. In other words, hindi kailangang patunayan na may pabor na naibigay para magkaroon ng liability under PD 46 at indirect bribery. Hindi tinakil po dito nitong si Attorney Carlo Ibanez ang plunder. Kaya yan naman ay tatalakayin ni Fiscal EJ dito. Unahin muna natin. Ito pong una niyang panulat. Sabi niya po dito, kaugnay po ng plunder na kinakaharap ngayon nito pong si Rodante Marcoleta at nina Mike Defensor at dalawang iba pa. Pwede bang magkaroon ng plunder kahit hindi galing sa gobyerno ang pera? Ulitin natin ang tanong ni Fiscal EJ. Pwede bang magkaroon ng plunder kahit hindi galing sa gobyerno ang pera? Kasi yun ang pinalalabas itong si Mike Defensor. Hindi naman pondo ng gobyerno yan, kaya bakit kami kakasuhan ng plunder? Disclaimer. Ito naman ay for educational purposes. Sabi ni Fiscal EJ. This is for public education only. It is not legal advice and should not be interpreted as a declaration that any person is guilty or innocent of any crime. Maliwanag po yung disclaimer ni Fiscal EJ. Hindi niya sinasabing guilty na rito si Marcoleta nor siya ay inosente sa krimen. Under our Constitution, every accused is presumed innocent until proven guilty in court. Ngayon, ano ang plunder? Ang plunder is a crime defined and penalized under Republic Act number 7080 na mas kilala po sa tawag na Anti-Plunder Act. Sa ilalim po ng Section 2 nito, ang isang public official ay nakakakumit ng plunder kapag siya po ay nag-amas. Ibig sabihin, nakaipon, nakapagpalaki ng kayamanan, no? At basahin ko na nga lang in English, nahirapan akong Tagalogin sa aking isipan. Under Section 2 of the law,
A public officer commits plunder when he or she amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a series or combination of overt or criminal acts with a total value of at least 50 million pesos. Bakit nag-English si Fiscal EJ ngayon? Ano? Nakalimutan ko ipa-translate in Tagalog. Sige, i-translate muna natin sa Tagalog kay ChatGPT para mas mabilis po tayo mga tol. Ano? At babasahin ko na lamang po in Tagalog. Yan. Pa-translate natin kasi mas nais ng ating mga manunod. Even ako, mas gusto ko nagbabasa po ako in Tagalog kaysa sa English. No? Yan. Translate in Tagalog para mas maunawaan po nating lahat. Yan. Okay? Eto na. Ulitin ko lamang po, ito ay hango sa panulat ni Fiscal EJ. Legal na paliwanag. Maaari bang magkaroon ng plunder kahit hindi galing sa gobyerno ang pera? Paalala, naipaliwanag na natin kanina, ano ang plunder? Ang plunder ay isang krimeng itinatadhana at pinarurusahan ng Republic Act number 7080 o ang Anti-Plunder Act. Sa ilalim ng Section 2 ng batas, ang isang opisyal ng gobyerno ay maaaring gumawa ng plunder kapag siya ay nakapag-ipon, nakapagkamal, yun pala yung Tagalog ng amases, ano? Nakapagkamal o nakakuha ng ill-gotten wealth sa pamamagitan ng sunod-sunod o pinagsasama-samang mga hayag o kriminal na gawain na ang kabuuang halaga ay hindi bababa sa 50 milyong piso. Pinarurusahan din ng batas ang mga pribadong individual na nakikipagsabwatan sa isang opisyal ng gobyerno upang maisagawa ang naturang krimen. Sa madaling salita, ang plunder ay hindi lamang isang beses na gawaing katiwalian. Ito ay tumutukoy sa pag-iipon ng napakalaking halaga ng iligal na yaman sa pamamagitan ng maraming transaksyon o eskema. Paano nagaganap ang plunder? Kinakailangan ng batas ang mga sumusunod na elemento. Una, ang akusado ay isang opisyal ng gobyerno o isang pribadong individual na nakipagsabwatan sa opisyal ng gobyerno. Uulitin ko po ang akusado ay isang opisyal ng gobyerno o isang pribadong individual na nakipagsabwatan sa opisyal ng gobyerno. Without concluding na guilty na rito sina Marcoleta at Mike Defensor, pero alam naman natin na si Marcoleta nung mga panahong iyon ay kongresista. Siya po ay representative ng Sagip Party List. At syempre, ito pong si Mike Defensor ay isang pribadong individual kasama nung dalawa pa. Ikalawa, nakapag-ipon o nakakuha siya ng ill-gotten wealth. Diyan magkakatalo ngayon kung ill-gotten wealth bang maituturing yung 75 million pesos. Tuloy ko lang muna ang binabasa natin. Ang ill-gotten wealth ay nakuha sa pamamagitan ng sunod-sunod o pinagsama-samang mga hayag o kriminal na gawain. Ikaapat, ang kabuuang halaga ng ill-gotten wealth ay umabot sa hindi bababa sa 50 million pesos. Upang magkaroon ng plunder, kinakailangan ng alinman sa series o combination ng mga gawain. Ang tanong, ano ang series? Ang series ay tumutukoy sa dalawa o higit pang magkakatulad na hayag o kriminal na gawain na nagresulta sa pag-iipon ng ill-gotten wealth. 30 kay Defensor, 25 and 20 doon po sa dalawang individual. Hindi sapat ang isang hiwalay o nag-iisang aksyon. Kailangang may dalawa o higit pang magkakaparehong gawain na nagresulta sa pagkamal ng iligal na yaman. Halimbawa, si Congressman A ay umano'y tumanggap ng magkakahiwalay na donasyon na 30 million mula kay X, 25 million pesos mula kay Y, at 20 million pesos mula kay Z dahil sa kanyang posisyon. Kung mapapatunayan ang iba pang elemento ng krimen, maaaring ituring itong isang series dahil paulit-ulit ang parehong uri ng gawain. Ano ang combination? Ang combination naman ay tumutukoy sa dalawa o higit pang magkaibang hayag o kriminal na gawain o eskema na sama-samang nagresulta sa pagkamal ng ill-gotten wealth.
Maaaring magkaiba ang paraan ng pagkuha ng pera, ngunit kapag pinagsama-sama ang mga ito at umabot sa itinakdang halaga ng batas, maaari itong pumasok sa konsepto ng plunder. Halimbawa, si Mayor X ay umano'y tumanggap ng 30 million pesos na kickback mula sa mga kontratista ng gobyerno, nagwaldas ng 25 million pesos na pampublikong pondo at nakakuha ng 20 million pesos na illegal na benepisyo mula sa isang transaksyon ng gobyerno. Kung mapapatunayan ng iba pang elemento, maaari itong ituring na combination dahil iba-iba ang paraan ng pagkuha ng ill-gotten wealth. Plunder ba ay tungkol lamang sa pera ng gobyerno? Ito na ang sasagot sa issue nitong si Mike Defensor, mga tol. Uulitin ko lamang, ha. Ang plunder ba ay tungkol lamang sa pera ng gobyerno? Kasi sinasabi ni Mike Defensor, hindi naman yung pondo ng gobyerno kaya walang plunder. Ano po ang paliwanag ni Fiscal EJ? Hindi. Ibig sabihin, kahit hindi pala pera ng gobyerno, pwedeng pumasok sa plunder. Isa ito sa pinakamalaking maling akala tungkol sa batas ng plunder. Marami ang naniniwala na nagkakaroon lamang ng plunder kapag ninakaw ng isang opisyal ang pera ng gobyerno. Bagamat isa iyon sa mga paraan ng paggawa ng plunder, hindi doon nagtatapos ang saklaw ng batas. Ayon sa Section 1D2 ng Anti-Plunder Act, maaaring makuha ang ill-gotten wealth sa pamamagitan ng pagtanggap. Pagtanggap, direkta man o hindi direkta, ng anumang komisyon, regalo, bahagi, porsyento, kickback o iba pang anyo ng benepisyong pinansyal mula sa sinumang tao o entidad kaugnay ng isang kontrata o proyekto ng gobyerno o dahil sa posisyon ng opisyal ng gobyerno. Kaya ito ngayon yung papatunayan dito ng ombudsman, mga tol, no? Kapag ito po'y isasampa nila sa Sandigan Bayan at eventually ipoprosecute po nila, kailangan nilang patunayan na may pagtanggap at alam na po natin yon dahil inamin ni Marcoleta na siya'y tumanggap. Pero dito ngayon magkakaroon ng masalimuot na paglalaban ng legal, no? Yung ito ba ay masasabing tinanggap ni Marcoleta dahil sa kanyang posisyon bilang opisyal ng gobyerno? O diyan magkakaalaman yan, mga tol. Pero parang ang hirap naman kasing itanggi na bibigyan ka ng 30 million pesos ng ganun-ganun lang. Ano yung kaibigan lang talaga? Sana mapapasa na all ka na lang talaga. Bait naman na kaibigan nitong si Mike Defensor, 30 million pesos na mimigay lamang. Ituloy ko po. Mapapansin na hindi lamang pera ng gobyerno ang tinutukoy ng batas. Tahasan itong binabanggit ang mga komisyon, regalo, kickback at iba pang benepisyong pinansyal mula sa sinumang tao o entidad. Sa madaling salita, maaaring manggaling ang pera sa mga pribadong individual o pribadong kumpanya. Ang mas mahalagang usapin sa batas ay hindi kung saan nanggaling ang pera, kundi kung ito ba ay natanggap dahil sa opisina o posisyon. Yun ang patutunayan ng ombudsman ng isang opisyal ng gobyerno. Kapag napatunayan ang elementong ito, maaaring ituring ng batas na ill-gotten wealth ang naturang pera o benepisyo. Bakit ito mahalaga sa reklamo laban kay Senador Marcoleta? Batay sa mga ulat, naghain ng Ombudsman Field Investigation Bureau ng reklamong plunder at indirect bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng umano'y pagtanggap niya ng 75 million pesos noong siya ay kongresista pa. Hindi umano sinasabi ng mga nagreklamo na ang pera ay galing sa pondo ng gobyerno. Ang kanilang alegasyon ay ang pera ay maituturing na ill-gotten wealth sa ilalim ng Section 1D2 ng Anti-Plunder Act dahil umano'y mga regalo o benepisyong pinansyal na natanggap dahil sa kanyang pampublikong posisyon. Ayon sa mga ulat, ang mga pondo ay umano'y nagmula sa iba't ibang individual kabilang sina, pinangalanan ni Fiscal EJ, kaya basahin natin, Mike Defensor, Joseph Espiritu, Aristotel Baluyot. Iniulat din na kinilala mismo ni Rodante Marcoleta sa mga pampublikong talakayan na siya ay tumanggap ng mga donasyon mula sa mga kaibigan. And yun ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ni Marcoleta, ang umamin. Umamin. Kaya mamaya may interview si Senator Lacson
nitong mga nakalipas lang na oras o araw na ipaparinig ko din po sa inyo at babanggitin niya yon, no? Dahil sa mga amin niya ng pagtanggap na yan, kalaboso siya. Ito ang isa sa pinakapangunahing legal na teoryang na sinasabing ginagamit sa reklamong inihain laban kay Senador Marcoleta. Okay? Ngayon, merong isa pang mahalagang issue dito, mga tol. Kasi ito pong plunder ay napaka-specific po nito na batas, no? Maraming mga isinampang kaso na kriminal laban sa isang public official na wala pong ganitong probisyon. Pero sa ilalim po ng plunder law, meron pong tinatawag na preventive suspension, no? Kapag ikaw ay sinampahan ng kasong plunder, syempre ikaw ay isang public official, sa ilalim ng batas, nandiyan po ang mandatory provision na ikaw ay dapat masuspinde. Kaya titingnan natin ngayon kung kinalaunan masususpindi ba ang una ng sinampahan ng kasong plunder na si Senator Jinggoy Estrada and possibly si Rodante Marcoleta, Chis Escudero at Joel Villanueva. Ito po, basahin ko lang muli ang legal point of view nito pong si Fiscal EJ. Again, ipatagalog po natin. Bakit naging Inglesero bigla si Fiscal EJ sa kanyang vlog? Tagalog to mag-vlog. Maganda siya mag-vlog Tagalog no? O, ito pa, ipatagalog natin para mas nauunawaan po nating lahat. Ano ang ibig sabihin ng Section 5 ng Anti-Plunder Act? Masususpindi ba ang mga senador na masasampahan ng kasong plunder sa Sandigan Bayan? Ang Section 5 ng Republic Act No. 7080 o Anti-Plunder Act ay nagsasaad, any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act in whatever stage of execution and mode of participation is pending in court shall, tandaan po ninyo yung salitang ginamit dito sa batas, shall, ibig sabihin po nun, mandatory, be suspended from office. Sa simpleng paliwanag, kapag may validong information para sa kasong plunder na naisampa na sa hukuman at pinayagang umusad ng korte, ang opisyal ng gobyerno na kinasuhan ay dapat masuspinde. Inuulit po natin ang ating binabasa. Ang opisyal ng gobyerno na kinasuhan ay dapat masuspinde sa kanyang posisyon habang dinidinig ang kaso. Ito ay tinatawag na preventive suspension. Mahalagang tandaan na ang preventive suspension ay hindi parusa at hindi nangangahulugang napatunayang nagkasala na ang opisyal. Layunin lamang nito na maiwasan ang posibilidad na magamit ng opisyal ang kapangyarihan ng kanyang posisyon upang impluwensyahan ang mga saksi, manipulahin ang ebidensya, hadlangan ang investigasyon o makaapekto sa pag-usad ng kaso habang ito ay nakabinbin. Kung hindi po ako nagkakamali sa nabasa ko sa vlog nito pong ni Attorney Jesus Palsis, ang isa sa halimbawa na sinuspinde na taong gobyerno dahil may kasong plunder ay si Senator Jinggoy Estrada din. Ano po? Kaso lang, sa aking pagkakatanda sa nabasa ko, parang 90 days lamang yung naging preventive suspension noon ni Senator Jinggoy Estrada. I do not know ngayon kung ito po ba ay magiging applicable din sa kanya ulit, Senator Jinggoy Estrada, at dito sa tatlong iba pa na ating pong pinag-uusapan, Rodante Marcoleta, Chis Escudero, at Joel Villanueva. Ituloy ko po, ang binabasa po natin dito. Kapansin-pansin na ginamit ng batas ang salitang shall na sa legal na interpretasyon ay karaniwang nangangahulugang obligatory o mandatory at hindi optional. In short, mga tol, kapag ginamit ang salitang shall sa batas ayon sa pagpapaliwanag dito ni Fiscal EJ, wala kang option. Ito ay obligasyon o mandatory na dapat mong gawin. Bakit mahalaga ang probisyong ito? Hindi tulad ng maraming kasong kriminal kung saan maaaring manatili sa pwesto ang isang opisyal habang nililitis ang kaso. Ang Anti-Plunder Act ay may special na probisyon na nag-uutos ng suspensyon kapag may nakabinbing kasong plunder sa hukuman. Dahil dito, ang simpleng paghahain ng reklamo sa Ombudsman o DOJ ay hindi pa sapat
upang umiral ang Section 5. Pero ngayon yung kay Jinggoy nasa Sandigan Bayan na. Maaari na bang umiral yon? Ituloy po natin ang binabasa. Ang mahalaga, may naisampa ng information para sa plunder. Check kay Jinggoy Estrada, kay Rodante Marcoleta, Chis Escudero, Joel Villanueva, wala pa. Martin Romualdez, wala pa. Tinanggap ito ng hukuman bilang balido. Check. Nakabinbin ang kasong kriminal sa korte. Check. Lahat check para kay Jinggoy Estrada. Kaya ang tanong na lang dito, kailan kaya maipapatupad yung suspension kay Jinggoy Estrada? Paano ito may uugnay kay Senator Jinggoy Estrada? Ito na. Sa kaso ni Jinggoy Estrada, nauna nang naisampa ang information para sa plunder sa Sandigan Bayan kaugnay ng PDAP o pork barrel cases. Dahil ang Section 5 ay gumagamit ng katagang any public officer, lumalabas na saklaw nito ang lahat ng opisyal ng gobyerno, alkalde, gobernador, kalihim ng gabinete, kongresista, at maging senador. Wala ring malinaw na nakasaad sa batas na exemption para sa mga miyembro ng Senado o Kamara. May isang mahalagang legal na issue. Ito na, ano kaya yon? Ano? Basahin natin. Bagamat tila malinaw ang nakasulat sa Section 5, nagkaroon na ng mga legal na argumento noon kung paano ito ipapatupad sa mga halal na opisyal, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno at mga probisyon ng saligang batas. Kaya sa aktwal na aplikasyon, ang tanong ay hindi lamang kung ano ang nakasulat sa batas, kundi pati kung paano ito binigyan kahulugan ng mga hukuman sa mga partikular na kaso. Kaugnay ng mga kasalukuyang reklamo, kung sakaling ang mga reklamong plunder laban kina Rodante Marcoleta o iba pang opisyal ay umabot sa puntong maisampa bilang information sa Sandigan Bayan at tanggapin ng hukuman, maaaring lumitaw ang usapin ng Section 5. Gayunman, sa kasalukuyan, ang paghahain pa lamang ng reklamo sa ombudsman ay hindi pa nangangahulugan ng automatikong suspensyon. Marami pang yugto ng proseso ang kailangang pagdaanan bago umabot sa puntong iyon. Sa madaling sabi, reklamo pa lamang, walang suspensyon. Valid information na nakabinbin sa korte, maaaring umiral ang mandatory preventive suspension sa ilalim ng Section 5 ng Anti-Plunder Act. At kung sakasakali na matuloy po ito at magtagumpay ang mga katulad nitong si Alan Peter Cayetano at iba pang mga nasa majority na mabago ang rules, yung online voting, maaari silang makapag-participate. Pero kapag umiral itong Section 5 ng Plunder Act, kahit may online voting, dahil preventively suspended sila, hindi sila pwedeng mag-participate. Kaso lang, baka magkaroon po dito ng constitutional issue eh. Kasi legislative, tapos syempre, yung batas ay parang particular lamang sa... Pero hindi dapat eh. Sabi nga ni Fiscal EJ, kahit senador pwede, di ba? Ang problema yung implementation kasi ang may disciplinary action ay disciplinary authority over the senators ay ang Senate of the Philippines din, di ba? Yung mga kapwa nila senador. Ito po ay malalaman natin sa mga susunod na panahon kung ano ang mangyayari diyan. Pero ngayon, pakinggan na po natin ito pong sinasabi dito ni Senator Ping Lacson. Si Senator Marcoleta yung kanyang motion para amendahan yung tungkol sa teleconference. Oy, Nudge John Subel, na-miss kita. I miss you. Bakit ngayon ka lang nagpakita? O, di ba? Baklang-bakla na ako niyan, ha? Nudge Sanbel, Tabachoy. Tabachoy ito si Nudge Sanbel. Bakit ngayon ka lang nagpakita naman? Talaga nga naman, namimiss ko yung pagsasabi mo sa akin ng bakla eh. Lagi kang magpapakita, anak ng teteng, napakatanga mong Duterte supporter. Lagi kang nawawala dito sa aking programa. Dapat lagi kang nanonood. Ha? Baka naman. Bagay na bagay ba? Gusto mo kunin ko pa yung props ng anak ko? Gusto mo kunin ko pa yung props ng anak ko, yung long hair? Ha? Anak ng teteng to. Nood ka lagi Yung rule namin sa ngayon, kailangan merong force majeure o kaya may national emergency tulad ng COVID, para tayakin yun. Ginawa namin yun. Yun ang gusto kami andahan na maski walang calamity, walang force majeure, wala maski anong emergency, payagan. Kita-kita naman namin yung motibo para hindi mabawasan yung numero nila.
Kung No. sakaling, at ang mabigat nito, tinutunto namin, baka papunta ito sa impeachment trial na maski nagtatago yung isa, nakakulong yung dalawa. Masalimuot yun, Tony, Rika. Yeah. Una-una, kapag halimbawang na-issue ng Sa kabuuan po ng interview na ito ni Senator Lacson, matatawa siya dyan kasi umamin itong si Rodante Marcoleta kaya swak siya sa balon ngayon. Yun lang yung pinakapunto doon mga tol. Umamin si Rodante Marcoleta na siya'y tumanggap ng 75 million pesos kaya siya kumakaharap ngayon sa problemang ito. Paano niya dedepensa ng kanyang sarili? Hindi ko alam. Pero anong masasabi ninyo sa ating pinag-uusapang topic? I-comment nyo na lamang po dyan sa live chat at sa comment section. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye! Sus! Nasaan na yung nagsasabi sa akin ng bakla? Bye!